naririto na po tayo sa seasons of life pa rin. And this time, pag-aaralan po natin the season of loss. The season of loss. Alam po natin mga kapatid na ang buhay kasi ay punong-puno po ito ng losses eh. Hindi po yung losses Now life is full of losses. Okay. Dito po sa ating verse, sa Ecclesiastes chapter 4 or 8, verse number 14. Nakatitignan niyo po yung mga Bible. Okay, nandiyan kayo? Now let me just remind you, no, yung ating especially mga members. Hindi po nilalagay natin yung ating po mga verses sa ating po LCD. Hindi na kayo magdadala ng Bible. Amen. Ang tawag po sa atin, Bible Baptist. Amen? Yung minsan natin po na to, ang mga Bible natin ay iiwan na sa bahay. At sasabihin ko sa inyo, kung ang Bible nyo, hindi nyo mabuksan sa loob ng church, duda po ako kung nabubuksan niya sa inyong mga tahanan. Amen? Nalabarit po kayo ng Bible. Pag wala kayong Bible, sabihin niyo po sa akin, bibigyan ko kayo. Sino walang Bible? Marami po akong Bible po dyan, mga kapatid. Libre lang. Okay. There is a vanity which is done upon the earth, that there be judgment unto whom it happeneth according to the word of the wicked. Again, there be wicked men to whom it happeneth according to the word of the righteous. I said that this also is vanity. Sabi po sa Tagalog, may walang kabuluhan na nangyayari sa lupa. Na may mga matuwid na tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng masama. Muli, may mga masamang tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng matuwid. Aking sinasabi na ito ay walang kabuluhan. Ano po ba ang ibig sabihin ng verse po na yan? Ang ibig sabihin ng verse po na yan, mga kapatid, bakit merong mga hindi magandang nangyayari sa mabuting tao? At meron naman nangyayari na mabuti sa mga masasamang tao. Amen? Sa dito, makikita po natin, mga kapatid, na meron po tayo mga panahon. Minsan nakikita natin, bakit siya ganon? Bakit ganon ang kanyang natatamasa? Bakit naman ako'y maayos? Ba't ganito ang aking nararanasan? Kaya mga kapatid, uunawa po natin na life is full of losses. Na para sabihin po natin na nothing around us is permanent. Wala pong permanente sa mundong ito, mga kapatid. Baka akala niyo po, permanente na itong nangyayari sa inyo, hindi po. Tayo po ay daraan sa natawag na mga na yung seasons of tragedy. Di ba? Meron po tayong mga season na tayo po ay mawawalan. Meron po panahon na tayo po ay masasaktan. Meron po mga panahon na kapatid na yung ating po sinasabi natin financial security ay biglang babaksak. Ano po? May mga panahon na bigla ka na lang mawawalan ng trabaho. Meron mga panahon na bigla na lang yung malakas na pangangatawan mo ay bigla pong babaksak. Meron mga panahon na yung ating pong relasyon mag-asawa ay magkakaroon ng problema. Ibig sabihin, mga kapatid, wala pong permanente sa mundong ito. Lagi po meron nawawala. Amen? Kaya mga kapatid, tingnan yan, hindi po sabi natin, ito sa aking trabaho, ito na ang aking security. Mga kapatid, hindi po maaaring kailanman sabihin po natin na yung ating trabaho ay seguridad na. Hindi po. Sapagkat,
walang permanente sa mundo ito. Na yung katabi mo ngayon, hindi natin alam, baka maya-maya, wala na yan. Amen? So there is nothing permanent. Kaya dito po, ang nangyayari po sa atin, marami po tayo mga nawawala. Kaya kailangan maunawaan natin. Kaya pag-aaralan po natin yung 5 principles, na ito po rin yung 5 susi o 5 hakbang kung paano tayo makaka-recover sa mga pagkawala ng mga bagay-bagay, maging ang ating mga mahal sa buhay sa mundong ito. Kaya tingnan niyo po, no? Paano pag sinasabi natin, it is obvious that life is unfair. Tama? Bakit sinapulis? Napakaraming pera. Amen? Ha? Bakit yung nagnakaw ng cellphone, nasa CTJ? Yung nagnakaw ng bilyon, nandoon sa Santa Rosa. Na magpapagamot lang sa daming escort. Hindi ba unfair, mga kapatid? Na para bang makikita natin at kailangan tanggapin na po natin talaga yan. Di ba? Na, sabi nga dito sa ating verse, yan, no? Na merong mga nangyayaring maiging mga pangyayari sa mga masasamang tao at meron din naman mga maiging nangyayari o hindi maiging nangyayari sa mga mabubuting tao. Diba? O, maraming atake sa atin. Nakakatake tayo na eto raw tayo. Hindi na mag-iisip tayo, bakit ako ginaganito? Ano ba ang pagkakamali na nagawa ko? Life is unfair, mga kapatid. Kaya hindi natin nakakasahan na lahat ng tao sasabihin kakampi tayo. Hindi natin mayroong mga tao, mga kapatid, na ngayon maganda ang sinasabi sa iyo, pero hindi po yan kasiguruhan na bukas maganda pa rin ang kanyang sasabihin. Kaya sometimes something unless happen on earth, ito po, yung mga bad things happen to good people and good things happen to bad people. Ganyan. Ang nangyayari po sa atin. Kaya dito niya, you need to understand dalawang bagay na mahalaga na katotohanan. Unang-una po na dapat natin maunawaan ito, no? The first thing you need to understand is that we don't always get what we deserve in life. Hindi mo lagi nakukuha kung ano yung deserving mo sa buhay na ito. Amen? Nakakala mo kasi, sabi mo gano'n, ganito ang ginawa ko, dapat ganito ang natanggap ko. Ang katotohanan ko, hindi lagi yung gano'n. Hindi laging gano'n, mga kapatid. Para when good things happen, ito niya, pag magandang bagay ang nangyayari sa ating buhay, ang tawag po dyan, grace. Biyaya po yun. Ayan. When good things happen to your life, ang tawag po dyan, grace. Amen? Yung kalito, dito niya, when bad things happen to you in life, then that is called, ano lang? Life. Yan ang buhay. Amen? Ibig sabihin, pag ikaw ay nakakaranas ng magandang bagay sa buhay mo, ang tawag dyan biyaya. Biyaya mo. Pero pag ikaw ay nakakaranas ng mga pangit na karanasan sa mundong ito, yan ang tunay na buhay. Amen? Kaya parang sabi mo, puro hirap na lang ako. No, ito ba talaga ang buhay? Yan po talaga ang buhay. Kaya pag meron magandang nangyari sa iyo, mga kapatid, biyaya na ang tawag mo dyan. Bakit po? No, we do not live in a perfect world. Ang mundo po natin hindi perfecto, mga kapatid. Na hindi pa po ito langit. Amen? Kaya maraming mga bagay, mga kapatid, nangyayari hindi na ayon sa ating mga naiplano. Diba? Kaya there is not, paano ba sabi natin, happy ending to everything. Na hindi naman tayo fairy tales eh. Sabi, and they live happily ever after. Hindi po ganun, mga kapatid.
Na, kaya ang unang katotohanan na dapat maunawaan po natin na hindi lahat ng bagay na deserve po sa atin ay ating po nakakamtan. Kaya pag mayroong magandang nangyari sa iyong buhay, palusog ka, mga kapatid, na financially, ikaw po ay sabihin natin, maganda, na masaya ang iyong pamilya, ang tawag po dyan, biyaya. Amen. Pag ikaw'y nangailangan, yan ang buhay. Pag ikaw ay nagka-problema, yaan ang tunay na buhay. Kaya mga kapatid, tignan niyo po, no? Sa Panginoon, naiaayos ang lahat. Ha? Bakit po? Dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya not everything bad, mga kapatid, na nangyayari sa iyong buhay dahil sa iyong kasalanan, dahil sa iyong pagkakamali. Meron din mga bagay-bagay na hindi dahil sa ating pagkakamali, ating pong hinaani ang consequence. Di ba? Kaya yun po ang una. Pangalawa, not everything that happened in this world, in this life, is God's will. Minsan kasi lagi natin sabi, God's will yan. God's will yan. Para magagawin yung isang namatay na mahal natin sa buhay. Ano yung sasabihin natin? Panginoon, bakit? Ito ba ang kalooban mo, mamatay siya? Kaya kapatid, ito po ang aking sinisiguro sa inyo. Kung paano tayo nalulungkot sa pagkawala ng ating mahal sa buhay, ganun din nalulungkot ang Panginoon. Kaya hindi po God's will ang lahat ng bagay. Para baga sinasabi mo, nasunod yung bahay mo, God's will ba yan? God's will ba yan? Nasagasaan mga kapatid, yung isa sa mga anak mo, God's will ba yan? Kaya sabihin, mga kapatid, ang katotohanan, hindi lahat ng nangyayari sa ating buhay ay kalooban ng Diyos. Amen? Talaga lang kung kalooban ng Diyos, gusto niya lahat tayo maging masaya. Di ba? Kaya pag meron po mga, sabihin po natin, nagkaroon sa sabi, God's will yan, namatay po God's will yan, nawala ka na naman. Hindi God's will yan. Hindi po God's will, mga kapatid. Amen? Ang isa pa dati sa atin, mahulog sa kasalanan, kalooban ng Diyos. Kalokohan mga kapatid. Kaya hindi po yun ang God's will. Ano po? Kaya sabi ng Bible, God is not the author of evil. Di ba? Don't blame God for all the bad things of the world. Minsan lagi natin nasisisi ang ating Panginoon. Kaya nga hindi ba sa prayer natin, Lord, di ba, Father, thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya kami yung kalooban ng Diyos, ang doon sa langit. Kaya nga yung panalangin natin, kung paano nasusunod ang kalooban ng Diyos sa langit, masunod din ang kalooban ng Diyos dito po sa lupa. Kamadalit sabi, mga kapatid, ito po, hindi po pinagalito. God will not force yung will niya sa bawat isa sa atin. Hindi niya po para ipipilit. Kaya tayo pa rin ang talagang pipili kung tayo ba, ito ba mga kapatid, ang dapat natin gawin. Ito ba ang dapat natin sundin. Amen? Kaya yung dalawang katotohanan na yun, hindi natin laging natatanggap the things that we really deserve. Pangalawa, not everything that happens dito po sa buhay natin is God's will. Amen? Kaya tignan nyo, paano po ba lang yan? Wala ka na ng trabaho, God's will ba yan? Ikaw ba'y nagkasakit? God's will ba yan? Ikaw ba ay nasira ang iyong marriage? God's will ba yan? Pero sabihin na marami pong mga kalungkutan. Marami pong pighati. Marami pong mga bagay-bagay na tayo po ay nararanasan na sa panahon. Naalala ko po, si Raddy, matay yung kanyang tatay.
Arlene, namatay si Alan. Kasi ito pa ba namatay? Nagkasakit si Nanay Kalen. May sakit si Emma. Di ba? So, sabi natin, bakit sila? Bakit ako? Bakit hindi yung iba? Hindi ba mga kapatid? Minsan dumarating po tayo sa ganyan. Kaya, ano po ba? Now, how can we handle itong losses of life na ito? Una po, release my grief. Na ano man po yung lumbay, yung kot, lahat po na yan mga kapatid, na i-release na po natin eh. Buksan na po natin ang ating mga mata sa realidad. Yan po yung pinakaunang hakbang para po makarecover tayo makapagpatuloy eh. Alam niyo ba yung tragedy always produces a strong emotion? Tulan mo ba yan? Ano yung mga ating? Kaya, tragedy always produces a strong emotion. Loss, anger, fear, depression, worry, sometimes yung guilt na yan. Ito po mga nakakatakot na nararanasan natin na damdamin, mga kapatid. At siya, pag hindi mo kayang i-handle yan, eh patay. Alam niyo po ba paano nangyayari sa atin? Pero po tayo mga grief na parang magang iniligay natin lahat sa baon. Yes. Tinatago po natin. At from time to time, hinahalukay natin po yun. Kaya yung damdamin po natin na sinasabi natin na nagpuproduce ito ng strong emotion, pabalik-balik. Ikaw po ay laging ito na nag-i-struggle ka sa iyong emotional, nagkakaroon ka ng mga emotional distress. At lagi mo natatanong ang Panginoon, bakit po ako? Bakit po ako? Sana yung iba na lang. Hindi ba? Kaya ganyan ang mangyayari po sa atin. Dapat hindi po natin i-release yung mga nasa baul mo na yan. Kapag yan ay ibabaul mo, ikandado mo na at mangako ka sa iyong sarili, anuman ang mangyari, hindi mo na siya bubuksan. Pabalik-balik kasi. Diba? Yung mga hinanakit mo, nandiyan pa rin. Ano sabi ng Matthew chapter 5? Sabi, blessed are those that mourn, for they will be comforted. Yan ang sinasabi ng Bible. Kaya, sige, at sinabi niya, tingnan niya, pag ikaw ba ay umiyak sa isang namatay, na mananampalataya, may problema ba doon? Wala eh. Diba? Pag ikaw naman ay hindi umiyak, kapag ikay namamatayan, may problema ba doon? Meron. Amen? Na parang mga kapatid, tingnan niya, na sa mga funeral, makita po natin, na parang magang what's wrong? Dito, ano yan? Sabi nga, when somebody is a Christian and die, they go to heaven. Diba? So we don't grieve like the world. Tama po yan. We're not grieving for their sake. Ano po? We are grieving for our own sake because, ano po? We are going to miss them. Nung nawala si Alan, nariyak ako eh. Pag naalala ko siya, pagkakita ko lagi ng pictures sa mga Facebook. Hindi pa naiiyak mga kapatid. Dahil siya ay, talaga hindi ka naman dapat maiyak, nasa langit na siya. Pero the very reason bakit ka naiiyak, because you miss the person. Amen? Amen? Kaya yan po ang dapat natin makita. Naunawain natin maigi. Hindi porke ikaw ay naiyak, hindi ka na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po eh. Sa Psalm 62 verse number 8, sabi niya, trust in Him at all times. Ye people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us,
sin. So, ano po sabi dito? Na yung ating tiwala, ibuhos natin sa Kanya ng todo-todo na. Isa pa po, Psalm 34 verse 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Kaya sinasabi po rin natin, i-release na po natin. Ano pa ba yung mga tinatago-tago mo dyan sa iyong puso? Alisin mo na po yan. Amen? Pangalawa, I must receive from others. Sabi po daw sa Galatians chapter 6 verse number 2. Bear ye one another's burden. So ibig sabihin, in time of the seasons of loss, you need somebody to help you. You need somebody to support you. You need somebody na kapatid to accompany you. Na nagkaroon ka ng isa, sabihin natin na kasama na parang madama mo na hindi ka nag-iisa. Sa madalit sabi, mga kapatid, hindi po maganda na sa mga oras ay ikaw'y nakakaranas ng lungkot o pagkawala, ikaw ay laging mag-iisa. Hindi mo kaya na you need to receive from others support. Kaya ano ba sinasabi mo? It is now about time that other people minister to me. Na mag-minister po, ikaw po ay tutulungan, ikaw po mga kapatid ay, ano po, bibigyan ng company sa oras na ikaw ay nalulungkot. Amen? Ay mahirap sabi mo, yaan niyo muna ako mag-isa. Kalimot din ako. Wala, hindi mo malilimutan eh. Amen? Sampo na po. Pangatlo, refuse to be beaten. Refuse to be beaten. Job 21:25. Alam niyo po ba si Job, nasa kanya lahat ang dahilan para maging bitter? Amen? Sabi ng description ng Bible, mga kapatid, si Job, matuwid na tao in his generation. Si Job, mga kapatid, na nag-offer ng sacrifices sa ating Panginoon. Si Job, pati yung kanyang mga anak, kanyang pong inaalayan ng mga sacrifices. Pero yung naging karanasan niya, dapat naging bitter na po siya. Pero ang sabi pa kayo dito, mga kapatid, ni Job, another diet in bitterness of his soul and never eaten with pleasure. Sabi niya, some people have no happiness at all. They live and die with bitter heart. Kay Job, mga kapatid, sinasabi niya, hindi ko dapat papayagan ang bitterness nito manatili sa akin. Yan ang sinasabi niya, you're going to have to decide in your life whether you want to be bitter or whether you want to be happy. Hindi natin po pwedeng piliin yung dalawa. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag may bitterness sa iyong puso, yung happiness mo umaalis. Tama niyo ba? Pag may bitterness sa iyong puso, yung happiness mo umaalis. Dumadaan sa likod ng pinto. Ganyan ang nangyayari. So, hindi maaari, mga kapatid, nasasabihin mo gano'n, yung dalawa na yan ay narariyan. Hindi po. You need to decide kung sino ang sisipain mo palabas sa iyong buhay, kung yung bitterness o yung happiness. At alam niyo po ba ang bitterness,
na yung bitter, yung root of bitterness, sinasabi po ng Panginoon ng Bible po natin yan. Yan po ay, yung kanyang Greek word na yan, yung prikias. Doon galing po yung word na prick. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nakakaranas ng bitterness sa iyong puso, you are actually hurting yourself. Sinasaktan mo lamang po ang iyong sarili. Amen? Now, Hebrews chapter 12, verse 15. Sabi, looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. When you allow bitterness to build up in your life because of the seasons of loss, you're only hurting yourself. Sinasaktan mo lamang ang iyong sarili, mga kapatid. At alam niyo po, ang taong nasasaktan, mananakit din. Alam niyo po ba yan? Pag ikaw'y nasaktan, mananakit ka rin. Kaya ngayon, yung root ng bitterness na yan, hindi na po, nasa sa'yo lang yan, na ipapasa mo na sa iba. At yun, yung mga asawa, halimbawa, yung misis galit daw sa tatay, may bitterness siya, ano nangyayari papasa daw sa mga anak, at tatay mo, ubod ng walang yayan. Maya-maya, nasa puso na rin ng mga anak. Now, sino na po ang na-hurt? That only, yung kanyang partner, and now, ano na po? Nadaragdagan na yan, nasa mga anak na po. And that makes life more miserable. Alam niyo po ba tayo, we love to blame other people for our unhappiness. Kaya naman ako malungkot dahil ganyan, dahil dito. Dahil gaan, dahil ganoon. Now we love to blame other people for our problem. Amen? Am I right, mga kapatid? Pag meron kang problema, isisi mo sa iba. Kaya naman nasira ang relasyon namin. Nakialam yung mga biyanan namin. Yung mga ganun ba? Kaya naman ako nabaon sa utang dahil sa ganito. Lagi tayo meron sinisisi. Meron pong kwento, meron isang bata. Ang pangalan niya si Tom. Kanya naglalaro sila ng kanya nakababatang kapatid. Sabi ni Tom, doon sa kanya nakababatang kapatid na si Luke, sabi, sino ba ang gumawa ng mga bituin? Sabi ni Tom, ako yun. Nagpapayagan yung mga bata, yung dalawa yung kapatid Tapos tinanong na naman siya, na dito, sino ang gumawa ng mga puno? Sabi na naman, ako yun. Dito at tuwa, parang bilib na yun, nakababata kapatid. Sino ang gumawa ng umaga at ng gabi? Ako yun. Tapos sabi gano'n, ng bata, sino nakatapon ng gatas? Sabi ni Tom yun. Kaya minsan mga kapatid, tingnan niya na, pag maganda sa atin, pag pangit, ituturo natin ng iba. Hindi ba ganyan ang nangyayari yan po ay, para magkamagsisa natin, human nature po yan ayaw natin aminin. Na lagi sinasabi natin, I did it all by myself. Ako lahat yan. Pero pagpalpak mga kapatid, ang nangyayari, pinapasa natin sa iba. Di ba? Kaya dito po, refuse to be bitter of the losses of life, mga kapatid. Paano natin magagawa yan? Tignan niyo po, paano natin magagawa? I-refuse natin yung mga bitterness na yan. Na dalawang bagay, tignan niyo po. Accept what cannot be changed. Tanggapin mo yung hindi na kayang baguhin. Amen? Wala ka naman nagawa Yun na po yung tanggapin mo na lamang. Kaya maraming mga tao, parang think faith is ignoring reality and pretending like something isn't really that bad. Alam niyo, may sasabi natin, hindi. Halimbawa si Emma, may sakit
lang yan. By faith, no? Mga kapatid, tignan nyo. Pag sinabi may sakit tayo, wala na po, hindi dapat natin i-ignore. Amen? Na? Para ka nila, nagaling yan, o gagaling nga yan, mga kapatid. Na, minsan kasi, ano po natin, hindi natin naunawaan talaga yung sabi ng faith. Kaya dito, faith is not denying reality. Diba? Faith is refusing to be discouraged in the face of reality. Kaya po. Naulitin po natin. O piyahin po. Faith is not denying reality. Faith, di ba, is refusing to be discouraged in the face of reality. Yan po talaga totoo. Di ba? It's not pretending you don't have a problem. Hindi po tayo nag-pretend. It's refusing, mga kapatid, to be discouraged in spite of the problem. Amen? At yun po ang totoong faith. Ano ang problema eh? Huwag mo i-ignore. Ang mahalaga, pag meron ka talagang faith, mga kapatid, you refuse to be discouraged. Di ba? Dahil alam mo, meron kang faith. Okay, ito ba? Malawa. Napaganda. Look at what's left rather than what's lost. Amen? Hindi ang kasi, gusto ko na mamatay. Wala na si ganito. Mamatay ka na. At sinama na ako. Mga kapatid, huwag mo tignan yung nawala na ako. Magamat, oo. Na mahalaga yung nawala. O mahal mo yung nawala. Pero tignan mo rin yung mga naiwan. Na, in the early part of my ministry dito mo sa atin, meron mga members, they keep on complaining. At ang ginagawa po nila, mga kapatid, na marami pong mga laban na salita patungkol sa aking leadership. Sa nangyayari, sabi ko, ayaw ko na. Mag-quit na. Yan lagi pong nasa isip ko eh. Ayaw ko na. Ito yung mga taong minahal mo, ito pa yung mga taong parang kakalaban ngayon. Ayaw na. Pero lagi pinapaalala sa akin ng Panginoon, bakit mo po problemahin na wala? Bakit hindi mo tignan yung mga naiiwan? And I think that is wisdom from God. Diba? Kaya dito sinasabi sa atin mga kapatid, huwag mong, meron na wala. Pero mga kapatid, tingnan mo naman yung natira. Yung naiiwan. Yung mga anak mo, yung asawa mo, yung mga kamag-anak mo. Diba? Nawalan ka ng trabaho. Tingnan mo naman kahit paano may naiiwan dyan. Kaya dapat po, i-refuse natin na maging leader na hindi yung talaga kapamilya. Naglalakad ka dyan, punong-puno ng bigati, punong-puno ng bigat na sa iyong puso. And there are things, really, mga kapatid, yun ang reality, hindi na natin kayang baguhin eh. Pag namatay na, sa buhay natin, hindi na natin kayang baguhin yun na yun eh. Diba? Pero tignan naman natin yung naiwan niya. Para tayo po ay makapatuloy, mga kapatid. Huwag tayo basta lamang. Sabi natin, wala na talaga. Pero, tignan mo yung naiwan. Kaya sabi ni Paul, di ba, looking at another time, forgetting those things which are behind, reaching for the things which are before. Amen? Amen? Number 4. I need to remember what is important in the seasons of loss. Ano ba ang mahalaga? Ano ba ang mahalaga ng kapatid na? Tingnan po natin din sa Luke 12:15.
guardian, and he said unto them, take it, and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possessed. Now, ano ba sinasabi dito ng Panginoon? Do not confuse your net worth with your self-worth. Ha? Para ba sinasabi niya, do not confuse your possession with your position in Christ and your purpose. Minsan kasi mga kapatid, parang ang nangyayari, pag walang-wala ka na, ang tingin mo, wala ka na rin halaga sa mundo. Ano ba ang mahalaga? Yung iyong net worth o yung iyong self-worth? Ano ba ang mahalaga mga kapatid? Yung iyong possession o yung position mo kay Christ? Ha? Para ba nangyayari sa atin mga kapatid? Na para ba na dahil ganito ka na, dahil para ba yung iyong network bumaba na, kasama pa rin ng network mo na bumababa yung iyong self-worth. Hindi po mga kapatid. Lagi tayo may kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Amen? Amen? Ibig sabihin, hindi ang nagbibigay ng hininga sa'yo ay yung iyong mga network. Hindi po. Kaya dapat, bakit na kaya remember what is important sa losses of life. Now, when you go through the season, you begin to realize that the greatest things in life, hindi po yung mga bagay-bagay na kapatid. Now, what really matters are, relationship and people around you. Sabi, mas mahalaga ang relasyon sa kapwa kesa mga material na bagay. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, dapat ang pagbubuklod natin dito, hindi po nakabase sa material na bagay. Kasi pag nawala na yung material na bagay, nawawala na rin yung ating pong pagbubuklod. Pero ang ating pong dahilan ng pagkakabuklod-buklod dito ay yung ating relasyon sa bawat isa. Meron man ako nakukuha sa iyo, wala ka man nakukuha sa akin, magpapatuloy po tayo. Amen. Amen? Ayun po ang dapat Natin niya, for real security, you have to build your life on something that cannot be taken from you. Ha? Ulat ko nga yan. For real security. Amen? Kaya nagtanong, pwede ba maging security ang trabaho? Hindi. Kasi pwedeng kunin sa iyan Amen? Yung posisyon mo, pwedeng kunin sa iyan So, hindi po security yan, mga kapatid. Ibig sabihin, yung job security na sinasabi natin, kahit ikaw pa ang CEO, pwedeng mawala sa iyan. If you lose your job, mga kapatid, God, para ba dito can turn off yung one faucet na yan, then turn on another. Amen? Kaya hindi natin masasabi na meron tayong seguridad dyan sa mga yan. Dapat po, yung sinasabi natin security ay yung mga bagay-bagay magmana na hindi na pwedeng tanggalin natin. Ano po yan? Hindi yung relasyon natin kay Kristo. Nothing can separate us from the love of God. And that is security. Amen? There is only one thing you can never be taken from you. Your relationship to God through His Son, Jesus Christ. Hindi na po pwedeng alisin po yung mga kapatid. Amen? Ano pa? Number 5. Tama ba? Number 5 na tayo. Sa seasons of loss, how to handle. Ano yung una? Balikan natin. Bago tayo magpatuloy. Number 1, release grief. Pangalawa,
seed of mother. Refuse to be beaten. Number 4. And number 4. Amen. And importante talaga. Number 5. Lord. Rely on Christ. Rely on Christ. Amen? Sabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 13, ano sabi niya? I can do all things through Christ which strengtheneth me. So sinasabi po ni Paul dito na kaya niyang gawin dahil kay Kristo na nagpapalakas sa kanya. Now, how do we rely on Christ? Tatlong bagay. Number 1, Paul. Lean on Him for stability. Subukan niyo ba mga kapatid na ano ba yun? Ako kasi pag nagsusuktak ng short pants, kung ba din ng short pants ba, yung paa niyo sumapit. Di ba? Na-out of balance ka eh. Di ba? Ma-out of balance ka lalo na pag nasa kasinan ka. Ayaw mo doon eh. Ano? Kasi pamapata. Di ba? So, kapag kahin mo, mga kapatid. Pero ang tendency nga, mabukol ka eh. Tama? Pero, kung magsusuot ka, sasandal ka sa pader. Saka magsusuot. Kayang-kaya. Bakit ba kapatid? You are actually leaning on sa isang very stable, ibig sabihin, nakasandal sa pader. Alam mo nung araw, di ba? Yung advertisement ng PNB, yung Bank of the Philippines, sabi nila, napagin daw ang bangko mo, nakasandal ka sa pader. Kaya pag sinabi natin, rely on Christ, mga kapatid, sumandal ka na doon sa matatak. Hindi maaari, mga kapatid, na yung sasandalan mo, mas mabigat ka pa kaysa doon sa Kanya. Amen? Pag binababa si Nanay Uno, no? Ang nagbababa sa Kanya, mas malakas sa Kanya. Hindi po pwede, mga kapatid, na magbaba kay Nanay Uno, ay mas mahina pa sa Kanya. At palagay ko, hindi naman papayag kay Nanay Uno, di ba? Ito yung makikita ka po sa may kasalanan ka sa akin. Ito po, patawarin ko po ako. Ano ba kasalanan ko sa inyo? Hindi ka pa nagpapagawa ng elevator dito. Kasalanan po yun, ayaw nyo naman sa lubid. May lubid tayo niya, pwede natin tali si Nanay Uno sa liit ba? Bakit eh? Hindi, may upuan yun. Ayaw mo po ba? Kapatid, nasa Psalm 125 verse 1. Sabi, a day that trusts in the Lord shall be as a Mount Zion, which cannot be moved, but abideth forever. Nakita niyo po? Mananatili po parang Mount Zion siya na napakatatag, na hindi po siya anuman, na dahilan na siya ay matitinag. Ganyan dapat po yung ating pong sinasandalan. At ang may kakayanan lamang po niyan, walang iba ang ating kundi ang ating Panginoon, Yesu Cristo. Pangalawa, listen to Christ for direction. Listen to Christ for direction. Sabi sa Jeremiah 29:11. Sabi yan, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ano yung sinasabi niya rito? I know what I am planning for you. Yan ang sinasabi ng Panginoon. I have good plans for you, not plans to hurt you. I will give you hope and a good future. So, ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon sa atin talaga, ilagay tayo sa maayos. Ilagay tayo sa mabuti, mga kapatid. At meron mga pagkakataon, meron ang Diyos gusto tayong ilagay sa direksyon na yun.
si Billy Graham. Bibigyan po siya ng parangal para isang gold medal honor for being many years in the ministry. At itong mga time na yun, mga kapatid, ito pong si Prime Minister Winston Churchill ay naroon. Nag-uusap po, ito si Billy Graham at si Winston Churchill. Sabi nga na ni Winston Churchill kay Billy Graham, meron pa bang pag-asa ang mundo natin? Sabi ni Billy Graham, yes, there's still. Para bagang sinasabi niya na pag-asa. At sabi ni Billy Graham, but not in a political party. It's not in the program. The hope of our nation, of the world, or of the world, sabi niya, is a person, and that is Jesus Christ. Kaya dito, etong si Winston Churchill, para nag-isip. Maya-maya, after 20 minutes, nung papalis na si Winston Churchill, sabi niya dito, kay Billy Graham, sabi niya, I hope you are right. I hope you are right. Alam niyo po mga kapatid, ang sagot naman talaga ng problema natin sa mundo, si Kristo lang. Amen? So we need to rely on Him, mga kapatid. Tingnan niyo po. Ngayon, pag bibili ka ng sasakyan na bago, naka-financing, i-require sa iyo, syempre, ng insurance, comprehensive. Pag sinabing comprehensive, mga kapatid, ngayon, hindi lang basta comprehensive. Ang gusto nila, meron daw act of God. Tama? Act of God. Ano yung act of God? Pag halimbawa, lumindol, nag-iba ang maraming building, nadaganan yung sasakyan mo, covered nila. Umulan ng malakas, bumaha, maraming nalunod na tao, kasamang nalunod yung kotse mo. Act of God yan. Covered nila yan. Sa madaling sabi, doon sa salitang act of God, parang napakasama naman ng Diyos. Pag may bagyo, may tindol, may gera, act of God daw yun. Tama niyo ba mga kapatid? Ako po, hindi sa kayon ng salita na yun ang act of God eh. Para pag-act of God, kailangan disaster. Alam niyo ba paano ang act of God? Pag yung mag-asawa nag-aaway, nagkasundo, at namuhay ng matuwid sa Panginoon, yan ang act of God. Amen? Pag isang bata ipinanganak sa mundong ito, yan ang act of God. Kapag ang isang tao naligtas, nabago ang buhay, papunta sa langit, yan ang act of God. Hindi yung pag merong bumaha, lumindol, nagkaroon ng kung ano-ano. Napakasama naman ang Diyos natin pag gano'n. Tama niyo po? Gusto ba ng Panginoon parusada? Hindi. Gusto ng Panginoon, masaya tayo. Kaya nga meron tayo sa Kanya mga itinuturo sa atin ito, na ano ang gagawin natin pag tayo nando doon sa kapanahunan na may kalungkutan sa ating buhay, kapanahunan na meron nawawala sa atin. Kaya nga kapatid, tignan niyo po, nothing is permanent sa mundo nito. Ngayon, magaganda kayo. Congratulations pala sa mga nakabili na ng tela. Mga kapatid. Nadugtungan na po. Natutuwa ako. Masaya. Amen? Meron po dito sa may kawayan, gusto nyo yung mga pisina mahaba, 25 pesos lang. Imported pa. Walang dugo po yun, ha? Hindi
hindi galing sa killing fields. Kahit sabihin, walang permanente sa mundong ito eh. Yung kagandahan yun, hindi naman permanente yan eh. Diba? Amen? Yung iba nga sa inyo, nawala na eh. Amen? Wala na yung kagandahan. Patunay lamang na hindi permanente. Lagi ako titigil sa Palaman, yung pagkakas ko napakalaki. Sabi ko, nung araw, ang perong ko, 27 lang eh. 27. Ngayon, 40 na eh. Tunay lamang na wala pong permanente, mga kapatid. Masaya ka ngayon, bukas baka maging malungkot ka eh. Malungkot ka ngayon, makamaya-maya, sumaya ka eh. Pero pag dumating yung mga seasons of life na yan, dapat you know how to handle. Ito po na nagtutulog sa akin. Kaya kung kayo nakakaranas po ngayon, seasons of loss, may hindi mo po tayo punto. Refuse not to be beaten. Amen? You need help from somebody else. Na? Release all the grief po na yan, na ikaw po ay talagang, adyan lang, i-release mo na po yan. Amen? Tayo po natin. Tayo po manalangin, mapagpala namin Diyos, salamat po muli sa amin po na pag-aralan. Salamat, Panginoon. Patuloy nga po na pagkilos sa inyong banal na Espiritu sa amin pong kalagitnaan. Dalangin ko po, O Diyos, naway ito po nagbigay na naman ang hamon sa bawat isa po sa amin. Merong mga bagay-bagay totoo po na hindi po namin kayang baguhin. Kaya kung hindi na po namin kayang baguhin, hayaan na lang namin kung ganon, Panginoon. At meron po mga Panginoon na mga kailangan namin pong piliin. Kami ba ay mananatili doon po sa bitterness na yan o amin pong aalisin ang bitterness sa aming puso. Kaya Panginoon, ano man po ang pangusap ng banal na Espiritu sa inyo po mga anak. Sa umagang ito, dalangin ko po, O Diyos, na dito po sa altar amin pong madala, may panalangin, may lapit, Panginoon, ang mga bagay-bagay na mensahe na inyo pong binigay sa amin. At ito nga po ay magpapaluwag ng aming pong kalooban na talagang kami ay magre-rely po sa inyo na kami po ay sasandal, Panginoon, sa isang matatag na sandalan at yan nga po yung walang iba kung hindi kayo. Kaya Panginoon, sa mga anyaya, ilusin mo po ang bawat puso sa mga bisita po namin wala katiyakan ng langit, tignas mo po sila. Dalangin ko po, Panginoon, sa mga nakakausap po sa kanila, Panginoon, tungkol sa kaligtasan, bigyan mo po ng kapangyarihan ang mga ito. Kaya Panginoon, ito po yung aming inilig sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Habang lahat na kayo ko nakapikit, ano man po, mensahe ng Panginoon sa inyo po ngayon, dito po sa altar. Maaari nakakaranas ka, dito po sa panahon ng loss po na ito, you come to the altar. Nothing is permanent in this world. Hindi po. At ikaw'y nakakaranas na maganda, and that is grace. Pag ikaw ay nakakaranas ng hindi maganda, then that is life. You come. Amen? Natin hindi po yun nawala. Tignan natin po yung mga naiwan. Hindi po. Come, altar of the God of prayer.
aming Diyos, salamat po muli. Paglapit ng iyong mga anak dito po sa pagkakas. Lagan po, Panginoon, hindi po kanilang po nilapit. Iyan mo po ng pagkunan. Bagay-bagay na kailangan po ilis ang kanilang mga puso. Naway kanila po magawa sa oras nito. Bagay-bagay na kailangan po nilang tanggapin. Tignan ang mga naiwan sa amin. Magpatuloy. Sumandal sa inyo po, Panginoon. Magtiwala. Pumasok. Kaya, Panginoon, nananalangin po kami. Naway huwag namin basta lamang tignan ang buhay namin dito ay unfair. Alam namin, naunawaan po namin sa aming pag-aaral ngayon, yun po ang tunay na buhay. At sa mga pagkakataon na kami po'y nakakaranas ng magagandang mga karanasan, masasabi namin yan po ay biyaya po o Diyos. Kaya kami naman ay nagpapasalamat sa mga biyaya. We continue to bless everyone, Panginoon, na nasa harapan po. Sinataas po namin din po pangalan, hindi mo po, itunan, bawat kahilingan, langit po rin namin mga tinuturuan po na simpleng paraan, kaligtasan ng kaluluwa. Maunawaan po nila. Salamat po sa inyo, Diyos. Kung nga po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.